Kampiyon ng dalawang liga. 7-0 para kay Mot. Panalo si Mot! Kontra sa tinagurian lang namang Young Crown King. Ngayon, alisan nyo ako ng title! O di ba ganun pa rin? Wala namang nagbago! Makakalagpas nga ba si Mot sa tinaguriang bantay ng gate ng mga goat o tuluyan ng mabahiran? Lahat kayo gusto ko matalo. Ng isang talo ang napakalinis niyang record. Ang luwag pa sa body bag! Kasya pa si Mot! Ako nga pala si Cyberflex at ating alamin kung sino ang yamado at dehado sa pinakamalaking duwelo ng Ahon 16 sa pamamagitan ng 20 iba't ibang kategorya. Delivery. Para sa akin, mas di hamak na pangmamaw yung delivery ni Mot. Di ba tirador ka umasta? Di na yan uubra, tanga. Di na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka umasa. Kaya 3 points para kay Tipsy, max out naman para kay Mot. Wordplay. Wala nang question patungkol dito. I think alam niyo naman kung gaano kalupit maglaro sa salita ang dalawang to gamit ang kanilang unique style. Crowd favorite! Kinakagat ng karamihan, ginagamit ang tao upang mag-alsa sa kalaban. Kaya wala na yata akong pag-asa. Kasi tong si J. King, ang hari na pangmasa. Oh, kala ko nakikinig. Sabi ko alsa, hari na, pangmasa, kinakagat ng karamihan, presyong pangpandisalan. Kaya papaano ka magiging king kung hindi ka kamahalan? Ika'y pinatay ko sa kada buwan. Sa bilis ng panahon ay tinangay. Oo, sinabay ko sa Agosto hanggang sa di niya mamalaya na Setyembre na ulit. 1 taon ka ng bata! So max out for both of them. Personals. Pag sinabing personals, ito yung mga bara na magpapaiyak talaga sa kalaban mo. And I think mas masakit dumatay dito ng konti lang naman si Mot. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Pumantampu sa gapono nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Kasi ako yung batang bumuo ng 1 taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? 4-5 ang scoring. Setup. Wala naman ako nakikitang kahinaan sa setup nila. Nakadepende kasi yun kung trip mo talaga yung dulo eh. Though sabi ng iba, masyado daw mahaba mag-setup. Si Tipsy D. 3-4 jokes. Yeah, although hindi naman dito nakadepende ang parehong estilo ng dalawa, isa pa rin itong malaking epekto, lalo na sa malaking crowd. And according sa tansya ko, mas nakakatawa ng konti pag nag-trip na si Tipsy D. G! Another gangsta! Look, G! Another gangsta! 4-3 Red Battles. Yeah, parehong halimaw sa rebat to, premeditated man or on the spot. Though di man sila ganun ka-focus dito, pero kasama na talaga yan sa package nila. Kaya anong sanggol ka pa lang, natunugan na ng magulang mo na bakla ka? Kasi yung unang salita na binigkas mo, Papa. Papa, ang unang natutunan kong salita, ibig sabihin ng papatayin kita. So para sa akin, tie sila sa 4 fresh angles. At dahil nga parehong sikat ang dalawang to, kailangan hindi kasgas or nagamit na ng mga previous opponent nila ang mga angle na ibabato nila sa isa't isa. Kasi malamang may nakahanda na silang pre-med na rebat sa isa't isa. Ganun pa man, sa usapang fresh angles, I think mas lamang konti dito si Tipsy D. Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney? Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get-up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get-up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-makeup. 4-3 multi. Parehong malupit to at for sure kaya naman nila to pareho kung tutusin. Pero sa tingin ko, mas mitikuloso at mas halatado lang talaga mag-multi si Tipsy D. Ikaw ang magbibinyag ng unang panalo ko, John the Baptist. Pagkatapos nito, wala ka ng mukhang iharap sa tao, Jabberwockies! 4-3
metaphor. Ito yung bara na hindi lang iisa yung meaning, parehong dalubhasa yung dalawang to. Reference ay Rostar kasi tong Mark beat sa akin. Pero sa tingin ko, mas matimbang si Tipsy D. Pag binunot ko ang 45, malamang magka-disconnection sa network. Tatapat ko ang pyesa sa king na parang checkmate sa chessboard. Daliri sa gatilyo. Akalain yung si Balakid, pinifinger ang record. Sabay tadtad ng pindot sa J na parang sisirain ko ang keyboard. 5-4. Consistency. Dito mo makikita kung bumababa ba yung performance nila over time. At dahil kada battle ay mas lalo pa silang tumatalim at wala pa rin laylay moments. Abang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. It's a tie. Max out pareho. Adaptability. Ito yung pag-a-adapt mo na nakadepende sa estilo ng makakalaban mo. Puro kayo formula para pagtakpan ng inyong disability. Tandaan nyo, ang tunay na MC kayang i-showcase yan lahat. Matuto kayo ng flexibility. I think pareho pa rin malupit. Sa tingin ko lang, mas kayang tapatan ni Mot lahat ng style, mapa-joker man o aggressive. Parang ginamitan lang ng breeze, mas maraming kamay, mas madali. 4-5. Creativity. Parehong unique gumawa ng eskema tong dalawang to. Nurunahan yung sarili. Hibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. However, mas lagi akong nagugulantang sa mga eksperimento ni Tipsy D. Mawawala na ang gulo sa inyong ulo. Ngayong wala na tong G. At ikaw ay minaltrato. Pero dapat bang kaawaan tong G? Dahil alam naman natin na ang gapi ay api. Ngayong wala na tong G. At ako'y magpapakalasing sa tuwa. Kaya goodbye na lang G. Dahil katumbas ng aking galak ay alak. Ngayong wala na tong G. 5-4. Unchokeable. Ito yung mga pamamaraan mo kung paano mo lulusutan ang choke. Kung magpi-freestyle ka ba, kakabahan or magpapalit ng bara. Though, may mga choke moments man si Tipsy D, nanalo pa rin siya sa mga laban na yon. And si Mot naman, sa sobrang galing magdala ng choke, ay nagawa niya pa itong haymaker. Shernan at Sheyi, dalawang SH na naging shh na lang. O, di ba walang ingay? And speaking of haymaker, ito yung mga katagang kayang makapagpabaliw sa crowd o makapagpawala ng kumpiyansa ng kalaban sa sobrang lakas. Kumbaga, pag binato mo ito, ay sayo na agad yung round. And for me, pareho silang notorious dyan. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabalik tarin. Disgrasya aabutin pag narinig mo ng brrrr dito sa lane ko. Pero hindi yun motor, ito ay massacre. Brrrr! Makina ng chain. So! Kaya bibigyan ko sila pareho ng 5 points. Quotable lines. Ito yung mga baran na natatandaan mo pa rin magpasa hanggang ngayon. Pareho pa ding notorious. Parang logo ng kapamilya kasi kita mo naman kada rounds pasok yung linya. Pero sa sobrang iconic na mga quotable lines ni Tipsy, yung iba ay nagiging t-shirt pa. Tinira niyo yung Hadouken ko, di lamunin mo tong energy ball! Kaya sa round 2 ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong wala! Huwag nyo nang hanapin tong wala! Huwag nyo nang hanapin tong wala! Kung palaliman lang balon ka, ako sa kabilang globo natagos pa! Ako'y kabilang globo natagos pa, kaya butas ang kamay ni Santo Niño! 5-3. Signature. At dahil pareho namang silang may mga sikat na signature style, like makina ng chainsaw ni Tipsy, Makina ng chainsaw! Makina ng chainsaw! at baliktaran naman kay Mot, Kaya kahit baliktarin mo pa, ang magiging tanong nila, anak o Latskano, spell it backward o Nax, talo ka na. I'ma just give them both a 5 accolades. Sobrang tindi nitong dalawang to dahil kung titignan mo si Tipsy, naturingan man siya ang Uncrowned King, ay napakarami niya ng tinumba na veterano. Rest in peace! Wala na yung maestro! Class dismiss! Pero still, lalagyan ko konti dito ng edge si Mot dahil champion siya ng 2 liga at natalo niya pa si Batas na tumalo kay Tipsy D. Mabatas-batas ka pa basta-basta ka lang iniwan. 3-4. No debate.
Pag sinabing no debate performance, hindi lang to haymaker na makakapagpayanig sa stage. Ito yung performance na talagang mapapasabi yung judges na no debate, panalo ka na talaga. Pareho naman silang palaging may ganun, pero dahil may questionable battle si Mot, like talo daw dapat siya kay J Black. Then pag kay Tipsy naman, pag nanalo siya, yun na talaga no question. And minsan pa nga pag natalo siya, ay yun pa yung nagiging questionable. So 5-4 para kay Tipsy D. Crowd control. Of course, dahil sa sobrang daming quotable ni Tipsy, pag ginamit niya uli yun at pihitin lang ng konti, ay mapapasabay talaga niya agad ang mga crowd. Pakitaas ang dalawang kamay, oh. 5-4 Intimidation. At kung usaping mas nakakadarag naman na MC, para sa akin, mas iba ang presensya ni Mot. Kumbaga, kaya talagang makipaghalimawan sa iba pang mga halimaw. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin. And kung titignan mo naman ang mga talo ni Tipsy D na sina Balakid, Looney at Batas, lahat yun napakalupit ng presensya at agresibo. And dahil agresibo din si Mot, I think magiging malaking factor ito sa kanilang darating na battle. Di na yan uubra, tanga! 3-5 The final result. And yeah, dikit-dikit nga, lamang lang ng isa, si Mot. Ibig sabihin yan, men, nasa kanila na talagang dalawa kung sino ang magwawagi sa nalalapit na ahon 16. Pero syempre, dahil hindi KJ si Cyberflex, kung tatanungin nyo ako, di ko sinasabing mananalo si Tipsy, pero I will just simply root for him. Kasi parang may Mayweather Pacquiao lang uli, undefeated si Mot. So dun ako sa underdog, just for the sake of thrill. Ikaw, sino sa tingin mo ang magwawagi sa kanilang dalawa? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Gusto mo rin ba magkaroon ng reaction video ang sarili mong kanta at mahimay ang bawat letra, specially made by me, na maa-upload sa aking Facebook page at YouTube channel? Nako, i-message mo lang ako sa aking Facebook page na Cyberflex at sabay nating i-flex ang iyong obra dahil malay mo, ikaw na ang next rap star. Flex, flex.